po na isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At tayo pong lahat ay tumayo. May mga kakayang tumayo po, ay tumayo po para po sa pagbabasa po ng ating Confession of Faith. Basahin po natin itong ating Confession of Faith at ating pong ideklara itong katotohanan na sinasabi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakatayo, makibukas po tayo sa ating teksto. Makibukas po tayo sa Mateo, chapter 19, verse 16 po hanggang 22. Matthew chapter 19, verse 16 to 22. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 16, kayo po sa 17, at sa last verse po sa verse 22 ay sabay-sabay po tayo. Nakita na po? Amen? Basahin po natin Matthew chapter 19, verse 16. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Verse 18, which ones? The man inquired. Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony. All this I have kept. The young man said, what do I still lack? Altogether, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, dahil binibiyaan mo kami ng ganitong pagkakataon na kami magkatipon sa lugar na ito upang kami nga, Panginoon, ay makapagnilay ng iyong salita, makapag-aral ng iyong banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, maging sa talatang nabasa namin na maunawaan at maintindihan namin, Panginoon, lalo ng mensahe mo sa oras na ito. Sa iyo namin tinataas at patuloy pinagkakatiwala ang gawain na ito at patuloy mong katagpuin ang puso ng bawat isa sa oras na ito. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Alam po natin, ito pong kwento po, nito pong binasa po natin. Ito ay patungkol po sa title po ng sa mga Biblia po natin, this about the rich young ruler. Itong isang binatang lalaki na napakayaman. Hindi lang po siya basta mayaman, kundi napakayaman. No, siya po ay may katungkulan. Siya po ay isa sa mga pinuno po. No? Kaya ito po hindi may tatanggi na kilala po siya, tanyag po sa kailang lugar. At sa umaga po ito, tignan po natin ang kwento po nito pong mayamang lalaki po nito. Nung siya po ay nagkaroon ng encounter with God, encounter with our Lord Jesus Christ. No? This is about priorities in life. Priorities in life. At tignan po natin din sa talata pong ito, kung ano ba yung mga dapat na ipina-priorities po natin, ano ba yung mga dapat na inuuna po natin sa ating mga buhay. Sa talatang binasa po natin, no, hindi lang po ito basta kwentong
kwento na nabasa po na, kundi ito po may mga maraming aral tayong matutunan, maraming aral na binabanggit po dito ang banal na kasulatan patungkol po sa mga prioridad po natin sa buhay. Ano yung prioridad po natin? What is our top priority? Isa muna. Ano yung top priority po natin? Kapag chinek po natin ang social media, tignan po natin yung priorities in life. Ang number one priority po nakalagay po doon ay health. Yung kalusugan. Sumunod, career. Sumunod na po yung mga family po dyan. Pero sa atin po, no, sa social media po yun. Yun po sa mga secular things po. Pero sa atin po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ano po yung mga priorities po natin sa buhay? O ano yung ating top priority? Siyempre sabihin po natin, siyempre yung trabaho ko. Kasi pag wala akong trabaho, paano ko masusustentuhan yung aking mahal sa buhay? Paano ko masusustentuhan yung aking mag-anak? Paano ko mababayaran yung mga bills ko? Trabaho. Iba naman ay yung aking pamilya. Kasi yung aking pamilya, pinaka-greatest possession ko, yung family ko. Sa iba naman ay, itong mayaman, alam naman natin kung ano ang kanyang top priority sa kanyang buhay. At iiwan po natin, no? Bawat po sa atin ang katanungan po niyan, ano ba yung priorities ko sa buhay? Ano yung mga prioridad ko sa buhay? Ano ba yung mga inuuna ko sa buhay? Iba po yung iniisip natin at iba po yung nangyayari o ginagawa po natin. In reality po talaga, no? Ano po to? Reality check. Sa nakarang isang linggo, sa nakarang isang buwan, isang taon, ano ba yung mga naging priority ko sa buhay? Ano-ano? Kasama ba si Lord doon sa mga priorities na yon? O si Lord yung nasa pinaka-list priorities po natin sa buhay? Tunghayan po natin ito pong kwento patungkol po sa buhay po nito pong rich young ruler at alam na alam po natin ang kanyang buhay at siya nga po ay nagkaroon po ng first personal encounter sa ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay patakbong tumakbo sa ating Panginoong Hesukristo, patakbong lumuhod. At may mga bagay po siyang ibinabatong mga tanong po sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 16 ng ating pong teksto, now a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Sa iba nga, kay Marcos nga po, no? Kay Mark na account ay, itong lalaking ito ay tumatakbong palapit kay Jesus at lumuhod at nagsabi, good teacher. No, dito kay Matthew, teacher, at maging kay Lucas po, no? Synonymous po yung kailang kwento, talagang parehas po yung kailang kwento sa account po ng Matthew, Mark, and Luke. But dito po kay Mateo, lumapit itong isang lalaki na ito kay Jesus at nagsabi, ano mga bagay na dapat kong gawin para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan o para ako makarating sa kaharian ng langit, no? This is about the human question. Ito yung katanungan po ng bawat isa na dapat itanong din po natin sa ating mga sarili. Ako ba talaga ay tunay na ligtas? Ako ba ay may buhay na walang hanggan? Ako ba ay makakarating sa langit? Huwag po tayo ma-confuse. Synonymous po yung eternal life, kingdom of God, kingdom of heaven, salvation, born again. Synonymous po yan. Ano po yan? Patungkol po yan sa kaligtasan, patungkol po sa buhay na walang hanggan. Pero binabanggit po dito, what good thing must I do to get eternal life? Ito yung napakalaking katanungan ng sanlibutan. Ano yung mga magagandang bagay na dapat kong gawin para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tama po yung kanyang, he asked the right question. Patungkol po sa buhay na walang hanggan.
Nakukonfuse po itong lalaki po na ito. Bagamat siya ay relihiyoso, confused po siya sa kanyang pananampalataya. Hindi pa siya sure kung siya nga po talaga ay ligtas o siya ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga, siya ay nagmamadali lumapit kay Jesus kasi si Jesus ay paalis na upang mangaral. Kinorner siya nitong lalaking ito at sinabi, Teacher, or good teacher, what good things must I do? Ito yung napakalaking question bawat sa po sa atin. What good things? Ano yung magandang bagay o tama mga bagay ang dapat kong gawin para ako maligtas? Para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin po na nakasalalay sa kanya. What good things must I do? Sa kanya po nakasalalay yung kaligtasan, sa kaligtasan po niya. Sa mga bagay na gusto niyang gawin, sa mga bagay na magandang bagay na ginagawa niya. Actually, ano po ito, no? Ito po ay isang, sinasabi niya nga, good teacher. Flattery words po yun na tinatawag. Although alam naman po natin na itong lalaking mayaman, ito ay kilala niya si Jesus. Siya ay nangangaral, siya ay nagpapagaling, nagpapalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Pero ang turing niya kay Jesus ay guro lamang, teacher, rabbi. Parang may mali, no? Parang may mali po doon sa kanyang pag-a-address. Ang tinatanong niya pa is about eternal life. Pero ang address niya dito sa pinagtanungan niya ay good teacher. He asked the right question about eternal life. What good things must I do? Na sa tingin niya nakasalalay sa kanyang kaligtasan sa mga magandang bagay na kailangan niyang gawin. O may mga bagay pa siya na hindi nagagawa na kailangan niyang gawin para siya ay maligtas. No, yun po yung kanyang pagkakaunawa po dito po sa kanyang katanungan. This is the human question. Then, of course, merong sagot ang ating Panginoong Hesus-Kristo po dito. No? Our Lord Jesus Christ has the divine response. Meron po siyang talagang kasagutan sa mga ganitong katanungan. At minsan katanungan din po sa atin. Marami tayong mga katanungan na hindi masagot-sagot ng ibang mga bagay. Bagkus sinasagot po yan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Sabi po rito, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there's only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. The divine response, ano po yung kasagutan ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa katanungan ng tao pong ito? He get the right answer. Nakamit po nitong lalaking ito yung tamang kasagutan sa ating Panginoong Jesucristo, and being good cannot save us. Being good cannot save us. Hindi porke ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ikaw ay ligtas na. Hindi dahil ikaw ay mabait na tao, ikaw ay ligtas na. Good works cannot save us, but by God's work. Being good cannot save us. Yung sabi natin pang Jesucristo, bakit may sabing ako ay mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos amang nasa langit. And salvation cannot be earned. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mabubuti mong gawa, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Hindi mo makukuha ang kaligtasan sa paggawa mo ng kabutihan, bagkus sa pamamagitan ng habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? And there's nothing we can do to earn it.
Hindi po ito nabibili sa bangketa. Hindi po ito nakukuha kung saan-saan. At may mga narinig tayo na tinatawag na mga cheap gospel. Yung cheap gospel, hindi po yan yung napaka-simpleng bagay na pamamaraan upang magkaroon ka doon ng buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na ABCs of salvation. Accept, believe, and confess. Ligtas ka na daw. Ganon nila pinapadali yung tinatawag na kaligtasan ng tao. Parang napakadali palang maligtas kung ganon. Tanggapin ko lang si Jesus. Ligtas na ako. Salvation cannot be earned. Wala po tayong magagawa na ito ay makamit natin unless ito po ay ipagkaloob o ibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ibinibigay po sa atin. Hindi po natin ito personally na kinukuha o nakukuha, kundi ito ay ibinibigay po sa atin. Ito ay libreng kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung divine response ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang tanong ng taong ito ay, ano bang mabubuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Hindi po nakasalalay ang kaligtasan nitong lalaking ito sa kanyang mga gagawin, kundi nakasalalay ang kanyang kaligtasan sa gagawin ng ating Panginoong Diyos o yung ginawa ng ating Panginoong Diyos po sa bawat po sa atin. Kaya maliwanag po dito na hindi nakasalalay sa tao yung kanyang kaligtasan. Hindi porke siya ay mayaman, ay kaya ng suhulan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tawag niya, good teacher. Nagpapogi siya. Hindi sa pamamagitan ng kanyang kayamanan o ng kanyang karunungan, hindi po doon makakamit yung tinatawag na kaligtasan. Kundi sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung naglinis ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan po yun, tayo po yung nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa mga taong sumampalataya at nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya kayo na yung kinakanta natin, not I, but through Christ. Hindi sa pamamagitan ko, hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan, kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung divine response ng ating Panginoon Jesucristo. Get the right answer, being good cannot save us, and salvation cannot be earned. But how? Paano yung pamamaraan po na yan na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sabi po sa verse 18, which ones? The man inquired. Sundin mo ang kautusan. Ano doon? Ang daming kautusan. Ilan yung commandments? Ilan yung 10 commandments? Tama ba yung tanong ko? Ilan yung 10 commandments? Sa panahon natin, ilan na yung 10 commandments? 2 na lang, di ba sa panahon natin? Parang mali yung tanong ko. Ilan yung 10 commandments? Sabi po ito, obey the commandments. Which one? Sabi nung lalaki. And Jesus replied, do not murder. Bilangin po natin do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Ilan po yon? 6. O kasi yung first part kasi para sa Diyos po yun. No? And entering the kingdom of heaven requires, ito yung requirement po na binabanggit po dito. No? Entering the kingdom of heaven requires. Una-una po sabi po ito, go to the right person. Dapat tama yung lalapitan mo. Sino itong right person po na to? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus. The right persons are our Lord Jesus Christ. At tama po yung nilapitan ng lalaking ito. Lumapit siya kay Jesus. Dahil si Jesus ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Tama po yung kanyang ginawa.
Go to the right person. Next, entering the kingdom of heaven requires obedience to the Word of God. Obedience to the Word of God. Merong pagsunod sa salita po ng ating Panginoong Diyos. And biblical obedience to God means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Ulitin ko po, biblical obedience to God means to hear, trust, submit, and surrender to God and His Word. Isa po yun sa mga requirement na binabanggit po dito. Obey the commandments. Which ones? And Jesus replied, ito yung binanggit na 6 na mga bagay patungkol po dito sa kasulatan. Sa law po na bigay kay Moses. Tignan nga po natin kung tama yung pagkakabigkas din sa Exodus chapter 20. Tignan lang po natin yung reference niya po. Basahin ko lang po para sa inyo. Tapos sa verse 20, sa verse 12, at chapter 20, verse 12, honor your father and mother, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, and you shall not covet. Okay. Tama ba? Okay. Complete, ha? Tama pa yung pagkakabigkas. Okay po, no? Isa po yung sa mga sinasabi tayong requirement para tayo makapasok sa kaharian po ng langit. Obedience to the Word of God. Biblical obedience. No, hindi po ito yung mga half-hearted obedience na tinatawag. Hindi po yung susunod ako dahil gusto ko. Susunod ako kasi kailangan. Susunod ako kasi sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, kasi sabi ni pastor, sabi ni teacher, sabi ng mga leaders. No? Sumusunod tayo dahil yun ang nararapat na natin gawin dahil tayo mga anak po ng Diyos, tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga taong sumusunod sa salita po ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo sumusunod. Keeping the commandments. No? Pangatlo po, go to the right person, obey the Word of God. Pangatlo, prioritizing God over material wealth. Inuuna natin ang Diyos kaysa dito sa mga bagay na material. Kung titingnan po natin, ang lalaking ito ay napaka-religyoso. Ano sabi niya po? All this, verse 20, all this I have kept, the young man said. What do I still lack? Lahat ng mga bagay na sinabi mo, Lord, teacher, hindi pa Lord ang pagkakabikas niya. Teacher, lahat ng mga bagay na ito ay ginawa ko o ginawa ko na before. Mula nung bata, ginagawa ko na yan. Ano pa yung kulang? Ibig sabihin, alam niya sa kanyang sarili na merong kulang sa kanyang buhay para makamit niya yung buhay na walang hanggan. Alam niya sa kanyang sarili. Sa kanyang pagiging religyoso, meron siyang hinahanap na bagay na hindi mapunan-punan ng kanyang pagiging religyoso. What do I still lack? Ano yung mga bagay na kulang? Guro, sabihin niyo sa akin. Sabi ni Jesus, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. No, prioritizing God over material wealth. Unahin ang ating Panginoong Diyos kaysa dito sa mga bagay na material sa mundo. Ang lalaki po ito ay napakayaman. Hindi lang po siya basta mayaman, kundi napakayaman daw po niya, sabi. At ang priority niya po sa buhay ay magpayaman pa. Hindi niya priority ang ating Panginoong Diyos. Ang prioridad niya sa buhay ay ang kanyang kayamanan. Maliwanag naman po sa mga talata na nabasa po natin, sa last part ay tinalikuran niya si Jesus dahil hindi niya kayang iwan
ang kanyang kayamanan. Hindi niya kayang talikdan yung priority niya sa buhay na magpayaman pa. A greater love for his possession than for eternal life. Mas uunahin niya pa yung kanyang business kaysa sa ating Panginoong Diyos. Although siya napaka-religyoso niya po, ginagawa niya po mula pagkabata itong mga bagay na ito. Mahal niya yung kanyang mga magulang, hindi siya nangangalunya, hindi siya pumapatay, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagbibigay ng mga false testimony. Ginagalang niya ang mga mahal niya sa buhay. Lahat ng yan ay ginagawa ko, sabi ng lalaki, mula pagkabata. Self-righteous. Napaka-self-righteous po nitong tao po ito. Kung susuriin po natin, siya yung good na tinatawag. Siya yung mabuting tao na tinatawag dahil ginagawa niya mula pagkabata ito nga kautusan na ibinigay po sa kanila. But not prioritizing God over material wealth. Paano po nangyari po yun na sinusunod niya yung kautusan pero hindi niya po pinaprioritize ang ating Panginoong Diyos? Mas inuuna niya yung kanyang kayamanan. Parang bumabangga po doon sa kanyang sinasabi na ginagawa niya po yung mga bagay po niyan. And giving up things for the sake of following Him. Sabi ni Jesus po dito, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come follow me. Isa sa mga testing po ng ating Panginoon Kristo, kung kaya niya talaga i-give up itong kayamanan niya, ano kulang sa'yo? Ang kulang sa'yo dahil napakayaman mo, okay, kung kaya mo i-give up yung kayamanan mo, give up mo yan, saka sumunod sa akin. Kung kaya mo i-give up yung kayamanan mo, go, saka sumunod sa akin. Yun po yung challenge po sa kanya. Then come, follow me. Hindi ka pwedeng sumunod sa akin na bit-bit mo yung kayamanan mo yan. No? You cannot bring your material wealth to heaven. Lahat po tayo ito'y dumating sa mundo ito na hubot-hubad. Babalik po tayo ng hubot-hubad. Wala po tayong madadala kahit na ano. Pare-pares lamang po ang kahantungan natin, mapamahirap, mapamayaman, kahit kay bilyonaryong tao. 6 feet below the ground. Isa lang po ang hugis ng ating mga kabaong. Isa lang pong ihigaan po natin. Wala pong pagkakaiba. No, you cannot spend your money in afterlife. Wala po tayong pocket money na madadala sa kabilang buhay. Iiwan po natin lahat po dito yan. And you cannot bring your pride in the kingdom of God. Hindi pa natin madadaling kasalanan po natin na yan sa langit. Lahat po yan may iwan po dito sa mundo. Giving up things for the sake of following Him. Hindi pwedeng tayo sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, then bit po natin yung ating mga kasalanan. Bit natin yung ating mga pride, ating mga kayabangan, ang ating mga achievements, ang ating mga kayamanan, ang mga properties natin. May iwan po natin lahat yan. Kailangan i-surrender, i-give up daw po natin sa po ng ating Panginoon Jesucristo bago tayo sumunod sa Kanya. Remember Zacchaeus? Yun po yung example ng biblical obedience na kahit mawalang matira sa Kanya, masunod niya lamang yung ipinag-uutos po ng ating Panginoong Jesucristo. Entering the kingdom of heaven requires go to the right person, obedience to the word of God, prioritizing God over material wealth, and giving up things for the sake of following Him. Handa po ba tayong iwan ng lahat ng bagay para makasunod kay Jesus? O Lord, saglit lang muna. Ililibing ko muna yung makikipaglibing muna ako bago ako sumunod sa'yo. Lord, saka na muna kasi binabili akong bukid, no?
Babantayan ko muna yung nagsasaka doon sa bukid namin. Lord, wag na muna ngayon. Kasi ini-enjoy ko pa yung buhay ko eh. Ini-enjoy ko pa itong mga bagay na ito. Wag muna ngayon, Lord. Ganun po ba yun? No? Ganun po ba yung sinasabi natin tamang pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Giving up all things for the sake of following Him. Hindi kailanman maging karapat-dapat. Hindi kailanman maging karapat-dapat tayo na makasunod sa ating Panginoong Kristo. Unless maibigay po natin o matalikuran po natin ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa atin upang tayo tuluyang makasunod po sa ating Panginoong Diyos. Isang-isa na po yung mga pride po natin, yung kapalaluan po natin, yung kayabangan po natin. At ano-ano nga po ba itong mga mali na nangyari po dito sa kwento po ito? Ano po yung mga mistakes he commit? Ano bang mga mali na nagawa nitong lalaki pong na ito? Wala naman po siyang hangad na bagay, kundi malaman lamang kung paano makakarating sa kaharian ng langit. Kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun naman ang gusto niyang malaman, di ba? It's about the mistakes he commit. Marami po siyang mga bagay na sa una pa lang ay mali na po. At nagpatuloy po hanggang sa tagpo pong ito. Una niya pong problema, he did not recognize Jesus as Lord. Ang kanyang address kay Jesus ay teacher. He did not recognize Jesus as Lord and His Savior. Kaya doon pa lang po ay mali na po yung kanyang address kasi ang tinatanong niya ay buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya ang buhay. Siya nagbibigay ng buhay. Siya ang daan. Walang ibang daan maliban sa Kanya. Kasi yung katotohanan at walang ibang katotohanan maliban sa Kanya. He did not recognize Jesus as Lord. And he was unaware of his own faults. He was unaware of his own faults. Hindi po lingid sa kanyang kaalaman na meron po siyang tinatagong kasalanan. Doon sa binasa po nating binanggit po dyan na sabi ni Jesus, obey the commandments. Which one? Sabi ng lalaki. Sabi ni Jesus, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Meron po isang kautusan ang hindi sinama ni Jesus. Which is yung testing po sa lalaki kung siya ay magsusurrender o aaminin yung kasalanan na yun. Isang kasalanan po na lalaki yung binasa po natin sa Exodus chapter 20, do not covet. Do not covet. Wala pong binanggit po dyan. Covetousness ang isang kasalanan po itong lalaki. Dahil sa kanyang tinatamasang kayamanan at talagang very covetous. Talagang pinag-iimbutan niya ang pag-aari ng iba dahil sa kanyang mga kayamanan. He was unaware of his own faults. Alam niya po yun. Dahil araw-araw ginagawa niya po yun. Kaya kung titignan po talaga natin, suriin po natin maigi, parang napaka-perfect nitong lalaking ito. Dahil sinusunod niya, ginagawa niya daw, sabi niya, yung kautusan. Pero meron po siyang na-miss. Na ito yung sinasabi sa kanya ng ating Panginoon Jesucristo, na aminin mo yung kasalanan mo. Dahil alam ko yan. Alam ko yung tinatago mong kasalanan. Aminin mo, ilatag mo sa akin yan, sabi ni Jesus. Pero hindi po inamin ng lalaki. Hindi niya sinabi yung kanyang tinatagong kasalanan. He was unaware of his own fault. Alam niya po itong kasalanan po. Hindi niya po ito inilatag po sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. At maging tayo po,
May mga ganyang bagay din po tayo. Ang tingin natin sa ating mga sarili, pogi-pogi tayo, napakabait natin. Ang tingin sa atin ng tao, napakabait natin, napakagalang natin, napakamasinop natin. Pero mayroon pala tayong mga itinatagong kasalanan. Nakagaya ng lalaki pong ito. Na alam naman po natin sa ating mga sarili na kasalanan yung ginagawa na yon. Pero hindi po natin ito inilalatag, hindi po natin ito ibibigay sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Isa po yun sa mga mali na nangyari po dito. And he was misunderstood the grace of God. He was misunderstood the grace of God. Ang alam niya, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi dahil sa habag, hindi dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya doon pala sa unang tanong niya, may mali na po. What good thing must I do to get eternal life? Hindi po siya magliligtas sa kanyang sarili, hindi po yung kanyang ginagawa ang magliligtas po sa kanya. Kaya ulitin ko po, ang magliligtas po sa atin o sa kanya, yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan po nun, nalinis ang ating mga kasalanan. Pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. He was misunderstood the grace of God. Dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon, naligtas ang bawat isa. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, it is by grace, not by works of man, but by the works of God. At isa sa nakakaiyak na pangyayari, he went away. He went away. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Sa pagkakataon ito, pinapipili na po siya between God and your possession. Hindi niya kaya i-give up ang kanyang possession. Without a word, tumalikod na po siya. Isa na po ibig sabihin po nun. Mas pina-prioritize niya yung material wealth, yung kanyang possession, kaysa sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung pinakadelikado po sa atin bilang mga tao. And most of the time, dyan po tayo natetest sa mga material wealth na natatanggap po natin. At like ko pong sinasabi, wag nawa mangyari na itong mga bagay na sinasabi natin blessing, itong mga material na bagay na sinasabi natin mga will of God na natanggap natin. And most of the time, ito rin yung naging dahilan o sanhi upang mawala po tayo sa ministeryo. Yun po yung isa sa mga nakakalungkot po na pangyayari. Imbis na itong mga material na bagay ang maglapit sa atin sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung naging sanhi upang tayo mapalayo sa relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag nawa mangyari po yan sa atin. Yan po yung isa sa napakabigat na pagsubok po na pwede nating maranasan. Kapag nasa atin na po yung mga material na bagay po na yan. Nawa yan po yung maglapit sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yan na maglayo sa atin, nakagaya po nangyari dito po sa lalaking ito. He went away. Kahit po napakayaman niya, mawawala at mawawala din po yun. Eventually. Remember the prodigal son? Maraming kayamanan siya natanggap dahil kinuha niya yung parte niya. Napakalaylayo siya, inubos niya sa walang kaparakang bagay yung mga salapi niya, yung kanyang kayamanan. Pero isa lang po ang pinakamagandang nangyari din po doon. Ipinarealize sa kanya o narealize niya yung kanyang kasalanan. Kaya siya ay nanumbalik sa kanyang ama, humingi ng tawad, at siya naman ay buong pusong tinanggap ng kanyang tatay. Dahil sa kanyang
pagpapakumbaba, paghingi po ng tawad. O kagaya po, no? Kung may mga bagay na nangyari po o na-commit itong lalaking ito, wala pong account na siya po ay nagsisi, wala pong account na siya po ay bumalik sa ating Panginoon Jesucristo, kundi siya po ay lumayo, nagpakalayo na kasi hindi niya kayang i-give up ang kanyang kayamanan. Anong dapat po natin gawin? We have to repent. Kailangan po natin nga magsisi dito sa mga kasalanan ng ating mga nagagawa. And by faith, receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And must be willing to obey. Hindi lamang po tayo sumampalataya, kundi tayo ay merong tamang pagsunod po sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo, sinasabi natin tayo mga naligtas na born again na tayo, hindi po doon natatapos yun, kundi doon po magsisimula yung ating pagsunod. Meron po tayong action na gagawin, meron po tayong pagsunod na gagawin, willing to obey. Hindi po napipilitan. Kundi meron tayong kagalakan na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Setting our priorities in life. Nawa ang mga priorities po natin ay nasa unahan, nasa ibabaw yung ating Panginoong Diyos. Hindi po siya pinaka-list sa mga priorities po natin. Hindi po at the end of the line, at the end of the tunnel na tayo tumatawag sa Diyos, kundi sa una pa lang, si Lord na tinatawag natin. Sa una pa lang, si Lord na yung ginagawan po natin ang paglilingkod po natin. Our priorities in life. Diyan po makikita kung sino o ano yung ating pinaglilingkuran. Kung ano ang mas mahalaga sa atin. Ang mga makalangit na bagay ba o yung mga bagay na narito sa mundo? It's between you and God. Kayo lang po nakakaalam po niyan. At nawa, kasama po sa mga priorities po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, our priorities in life is to have a right relationship with our Lord Jesus Christ. And by obeying the whole counsel of God. No more, no less. Nawa, patuloy po tayo maglingkod, patuloy po nating makita yung mga bagay na ginagawa po sa atin ng ating Panginoong Diyos. At gawin po nating priority, top priority, ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang salita, mga devotions natin, prayer life natin, quiet time natin, pagdalo sa mga gawain, kasama po yan sa mga prioridad po natin sa buhay bilang paglilingkod po natin sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito. Dahil binibiyayaan mo kami ng ganitong pagkakataon kung saan kami nga ay sama-samang nagtitipon sa isang dakilang layunin na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buhay, ikaw nga ang aming maging prioridad. Ikaw unahin namin sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon. Huwag nawa kami madaya ng sanlibutan. Huwag nawa kami, Panginoon, madaya ng mga bagay na narito sa mundo. Bagkus, maisentro namin ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso sa paglilingkod sa iyo. Maisentro namin ang aming sarili sa mga makalangit na bagay. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng karunungan
upang ma-discern ng mga bagay na mali. Maiwasan namin o makalayo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi tama. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, dahil hindi namin kaya ito kung hindi mo kami sasamahan at papatnubayan. Kaya kami ay patuloy na dumidepende sa iyong kapangyarihan, sa iyong kakayahan, na kami nga, Panginoon, ay i-equip, Panginoon, upang patuloy na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. We thank you, Lord, sa salita mo na aming natunghayan, napakinggan sa oras na ito. Nawa kami nga ay na-rebuke sa iyong mga salita. Kami ay napaalalahanan kung anong dapat naming gawin na sinasabi ng iyong banal na kasulatan. At ma-encourage nga kami, Panginoon, sa iyong mga pangako na mga tapat na sumasampalataya sa iyo, mga tapat na naglilingkod sa iyo, ay binigyan mo na ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa aming merit, hindi dahil sa aming mga ginawa, hindi dahil sa kami ay mabuti, bagkus ito ay dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong habag at biyaya, nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng buhay na walang hanggan ang bawat isa na nakipag-isa sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na makapaglakad ng may kabanalan. Makapaglakad kami, Panginoon, ng mapayapa. Makapaglakad kami, Panginoon, na patuloy na namumuhay sa kabanalan at namumuhay sa salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan kami ng kalakasan na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya at kaloob mo na ibinibigay upang kami nga ay bigyan ng lakas, upang kami makadalo sa mga ganitong gawain. Makapag-fellowship kami, Panginoon, ng kagaya nito. Malaya kami magkaroon ng corporate worship na wala kami ibang layunin kundi maitaas ang iyong banal na pangalan sa kalagitnaan ng pagtitipon na ito. Kaya pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Kaya pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. And